basahin po natin sa Hebrew. Yan, sa Hebrew din naman siya. Hebrew chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Hallelujah. Bilang Kristiyano po, hallelujah, dito po tayo kumakapit sa ating paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Amen? Pero pag patungkol po sa Panginoon, sigurado po yan. Amen? Kailangan lang po natin magkaroon ng pananampalataya. Amen? Dahil bilang Kristiyano, hindi tayo matatawag na Kristiyano kung wala tayong faith. Amen? Kasi yun nga po yun eh. Kaya tayo naging Kristiyano, tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa gabing ito, nais ko pong mangusap patungkol po sa ating faith o sa ating pananampalataya kay Pastor Faith po. Actually, nung si Pastor Faith kanina, di ba, kung nakinig kayo, nakinig po ba kayo? Amen. Sino pong magre-recite nga nung pangaral ni Pastor Faith? Yung buo? Si Mami Lot. Ayan. Nung nag-opening siya ng patungkol po sa ating faith. Amen? Yung opening remarks niya po. Oh, wala sabi sa inyo. Wala nakikinig sa inyo eh. Amen? Dahil po sa kaguluhan ng mundo ngayon, yun po yung sinabi niya, di ba? Amen? Sa totoo lang po talaga, unti-unti na po talagang dumarating yung mga, tawag dito, nagkakatotoo yun, yung mga sinasabi po sa Bible. Amen? Na kung saan po is nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Bakit po? Kabi-kabila na po yung kaguluhan sa ating bansa. Hindi lang po sa ating bansa, amen? Maging sa ibang bansa po. Yan po yung sabi sa Bible, di ba? Bansa-bansa magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Amen? Marami pong pumuputok na bulkan. Amen? Di ba po, nababalitaan po natin, bigla-bigla na lang yung mga tawag dito natutulog na bulkan, yung Taal, nung bigla na lang siyang pumutok, di ba? Tapos yung Mayon, nag-erupt siya pero hindi naman ganun kalakas. Pero nag-erupt siya, naglabas siya ng laba sa niya. Sa, tawag doon? Basta yon sa cone niya. So, crater, ayan. Sorry, hindi kasi ako nag-aaral eh. Math kasi yung favorite ko eh. Wow. Ayun. At di ba, bilang mananampalataya po, amen, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ito lang po yung panghahawakan po natin. Sa mga pangako ng Panginoon, sa mga promise ng ating Diyos na kailangan tayong magkaroon ng pananampalataya. Amen? Upang sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon, hindi tayo mabigo. Amen? Hindi kagaya lamang, paano ba? Ganito. Kagaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi. Sa love life, yan. Kasi yan naman yung mga favorite nyo eh. Di ba? Yan. Sa pag-ibig, amen. Kahit nililigawan ka na ng nanliligaw sa'yo, hindi ka pa rin sure. Di ba? Pero dahil sa dahil sa paniniwala mo sa lahat ng sinasabi niya, panghahawakan mo yun. Amen. Sa crush mo, na kahit hindi ka niya makrush back. Di ba? Sagsasalita pa yung anak ko. Yun. Di ba? Parang sa paglilingkod natin sa Panginoon yan. Na salamat sa Panginoon kasi tunay na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen? Na kahit tayo nagkakamali, nagkukulang sa paglilingkod natin sa Panginoon, pero still, na kahit minsan yung faith natin is lumiliit or nawawala, pero yung pangako ng Panginoon sa atin is tinutupad niya pa rin po. Di ba? Para sa panalangin natin, simple na illustration po, di ba? Pag nananalangin tayo, Lord, kailangan ko po ng ganito, ng ganyan. Pero kung tutusin, in reality, hindi mo sure kung magkakaroon ka talaga, di ba? Bilang tao, kailangan, yan na lang, sa simpleng pera, di ba? Darating na yung due date mo bukas, magbabayad ka na. O, bukas na agad. Ano na ba bukas? 5. Mga due date dyan. 6 na, o. Di ba? Alanganin si Atome lagi. Di ba? Si Atome, kung D3, 21, o, di ba? So, sa atin bilang Kristiyano,
kailangan mo lang ng pananampalataya. Amen? Kasi hindi mo talaga ma-assure. Sa totoo lang po, dahil lalo na pagdating sa pera nga, kapag kailangan mo siya, hindi mo talaga alam saan ka kukuha. Saan ka lalapit. Na kahit alam mong God is our provider, minsan bilang tao, nagtitiwala ka pa rin para sa sarili mo. 'Di ba? Hindi ka sa tawag dito, hindi ka nagkakaroon ng assurance dahil kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos eh. 'Di ba? Hindi naman niya iaabot sa iyo, "Oh, ito na yung pambayad mo bukas." 'Di ba? So magugulumihanan ka, bukas na yung babayaran ko sa school ng anak ko, bukas na magbabayad sa tuition fee, bukas na yung deadline sa school. Hindi mo alam saan ka lalapit. Pero salamat sa Panginoon kasi sabi ng Diyos, magkaroon ka lang ng pananampalataya. Amen. Lahat ng bagay na ito ay makukuha mo. Amen? Hallelujah. Sa pananampalataya po natin, bilang Kristiyano, ito po, number 1. Siyempre, bilang Kristiyano, number 1 po, you have it. Dapat meron ka. Amen? Hindi ka tatawaging mananampalataya kung wala kang pananampalataya. Amen? Kaya kailangan meron ka dapat pananampalataya. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ikaw na bilang mag-aaral, ikaw na bilang nagtatrabaho, bilang ama, bilang nanay, kapag dumating yung struggle sa buhay mo, o dumating yung pagsubok, pag-atake ng kaaway, lalong-lalo na pagpatungkol sa mga anak po natin, di ba po mahirap? Hindi natin alam saan tayo hihingi ng tulong, saan tayo sasandal sa kabila ng mga problemang kinakaharap natin. Kahit na mga kamag-anak mo, mga nanay at tatay mo, pamilya mo, minsan may nahihirapan kang lumapit. Di ba? Nahihirapan kang humingi ng tulong sa kanila. Lalo-lalo na po sa panahon ngayon, di ba, yun nga, na kung nababalitaan natin sa school, na sobrang bata po is meron ng mga dalang baril, mga dalang kutsilyo, kasi sabi daw nila, para sa protection sa kanila, kasi nga dahil sa kaguluhan daw. Pero yung thinking na ganun is hindi ka protected, dapat manampalataya ka sa Panginoon. Na protektado ka, amen? Ang gagawin lang naman natin paggising mo sa umaga, hingi ka ng tulong sa Panginoon. Hingi ka ng guidance sa ating Lord, manalangin ka sa ating Panginoon na, Lord, protect me. Sa pagpasok ko sa school, pagpasok ko sa trabaho, saan man ako pupunta, kahit sa palengke, o saan mang lugar, ingatan mo po ako. Amen. Sa simpleng panalangin lang na pananampalatayanan mo sa Panginoon, amen, malaking bagay po yun. Malaking protection yung ibibigay nun sa'yo, higit pa sa kutsilyong dadali mo, gunting, o kung ano man iniisip mo sa buhay mo na mapoprotektahan ka. Walang iba pong makapagprotekta sa atin kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa paglilingkod natin, kailangan natin ng pananampalataya. Amen? Basahin po natin sa Hebrews chapter 11, verse 6. Hallelujah. Ayan. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen. Napakasimple po, no? Na kailangan lamang dapat nating gawin is manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga bagay na pangangailangan natin, sa lahat ng mga pagsubok, maliit man o malaki, kaya ng Panginoon po yan. Amen? Kung minsan kasi sa simpleng sakit lang ng ulo natin, inom agad tayo ng gamot. Sa simpleng sakit lang ng ulo natin, di ko po kaya magsimba, Pastor. Sorry pa. Amen. Nagtrabaho ka na pang gabi. Puyat po ako, Pastor eh. Hindi po muna ako makakasimba. Gusto ko po muna matulog. O kaya pagod ka, inutusan ka ng mama mo, dinailan mo pa yung mama mo. Eh kanina pa inuutos sa yung umaga, tanghali mo ginawa. Kakatapos ko lang, Pastor, maglinis. Amen? Hallelujah. Kung minsan, nagiging dahilan na lang yung sa sarili natin upang di tayo makadalo sa gawain ng Panginoon. Kung minsan, gumagawa na lang tayo ng dahilan sa sarili natin.
Amen? Aray. Praise the Lord. Masakit po, pero yun po yung katotohanan. Amen? Kaya kailangan po bilang Kristiyano, baguhin po natin yung lifestyle natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Lalo na ngayon, pasukan na ulit sa mga kabataan. Marami na ulit tayong dahilan. Amen? Gagawa po kaming project. Gagawa po kaming, sorry, pero naging dahilan ko rin kasi yun eh. Di ba? Sa totoo lang, pag tinatamad ka talagang dumalo sa gawain ng Panginoon, may dahilan at may dahilan. Sabi nga, di ba, pag ayaw may dahilan, pag may gusto, maraming paraan. Praise the Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, gumawa tayo palagi ng paraan. Hindi ng dahilan. Sabi mo sa katabi mo, huwag gumawa ng dahilan, kundi paraan. Amen? Hallelujah. Mahirap, mas mahirap kung ang Diyos ay mawalan ng oras sa atin. Amen? Wag na nating hintayin na dumating tayo sa point na sa sobrang busy mo sa pagtatrabaho, sa sobrang busy mo sa pag-aaral, ang Diyos naman na maging busy para sa'yo. Kasi mahirap po, mga kapatid, mahirap po talaga, sa totoo lang po. Sa paglilingkod po natin, darating sa point na sa pagdadlo mo sa gawain, manghihina ka, hindi ka na kasi nagsisimba, tapos pagbalik mo, nahihirapan kang makarecover sa panlalamig, sa pagdalo ng gawain kasi nahihiya ka na eh. 'Di ba? Nahihiya ka nang dumalo kasi ilang linggo kang wala. Nahihiya kang dumalo kasi na-priority mo yung ibang bagay. Nahihiya ka nang pumunta sa church kasi na-priority mo yung sarili mo, hindi ang Diyos. Amen. Kahit bakit ako dumating dun? Pananampalataya tayo ah. Amen. Kaya sa paglilingkod po natin mga kapatid, wag nating iset aside ang Panginoon, kundi unahin natin ang Diyos. Amen. Kumbaga sa lahat ng mga bagay na nais mo makamit, unahin mo magkaroon ng pananampalataya kaysa umasa sa sarili mo, kaysa umasa sa ibang bagay, mas umasa tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sa bawat isa po sa atin, lalong na po ngayon sa panahon ngayon, kailangan nating ma-assure na ligtas tayo. Kasi sayang po yung paglilingkod natin kung hindi ka sigurado na mamaya dumating na si Lord, may iwan ako. may iwan niyo ako dito. Wag naman. Awak ako sa paa niyo. Amen? May iwan isa sa atin. 'Di ba? Sayang yung paggising mo sa umaga every Sunday na tutugtog ka. Sayang yung bihis mo, sayang yung damit mo na sa pagdating ng Panginoon pala hindi ka makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan nating manampalataya dahil sabi po sa John 3:16, ito po. Sobrang linaw po nung sinabi dito. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang, sabay-sabay po tayo, sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Napakalinaw po. Kailangan lamang po nating sumampalataya sa Panginoon. Pero dapat, hindi lang po sa pananampalataya, kailangan natin i-priority ang ating Panginoon. Kasi kung ipa-priority mo yun sa Panginoon, wala rin, useless din. Lord, mamaya na ako sasampalataya sa'yo, ako muna. Wait lang, di ba? Unahin ko lang yung gusto ko. Gusto ko po kasing yumaman eh. Gusto ko po kasi ng cellphone na maganda eh. Gusto ko po kasing gusto ko po kasing laptop para makapaglaro. Gusto ko po kasing makuha si crush eh. Niyaya niya ako, Lord eh. Pwedeng next Wednesday na lang ako dadalo. Di ba po? Amen? So, kidding aside, pero minsan nagiging reality po sa lahat ng mga bagay na to. Kaya, bilang mananampalataya, bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang Kristiyano, kailangan po meron tayong pananampalataya. Amen. Number 2, hindi lang dapat meron. Number 2 po, yan. We work on it. 'Di ba? Kailangan natin pagtrabahuhan yung pananampalataya natin.
Kasi gusto mong makatapos ng pag-aaral. Lord, nananampalataya naman ako sa'yo, pero hindi ka nag-review, may exam. Bagsak. Gusto mo malaking sahod. Lord, nananampalataya ako, sahod ko dito, 15,000 kada araw. Wow. Paldo. Why not, di ba? Di ba po? Eh, hindi ka naman nag-a-apply. Nag-a-apply ka ba, Brother Jared? Baka wala kang faith, gumagawa lang. Hindi, yun lang. Joke lang, Jared. Di ba? Gusto mo maka-graduate, gusto mong makapasa sa exam, pero hindi ka kumikilos. Nilalagay mo lang yung notebook mo dito. Lord, gumawa naman ako, nilagay ko naman yung book ko sa ulo ko eh. Pinalo ko pa ng ganun eh. Di ba? We need to work on it. Sa mga nais natin makamit sa buhay, sa mga panalangin natin sa Panginoon. Gusto mo gumaling, Lord, kung gusto mong gumaling, pero nakahilata ka lang. Nakahilata ka lang sa higaan, binibaby mo yung sakit mo. Di ba? Sana all baby. Praise the Lord. Amen. Masaya maglingkod sa Panginoon, di ba? Hallelujah. Gusto mong gumaling pero hindi ka naman nga umiinom ng gamot. Inahayaan mo lang yung sarili mo na nanghihina. Gusto mong lumakas. Dapat pagpawisan ka, kailangan mong kumilos. Amen? Basahin natin sa James chapter 2 verse 17. Ayan. Ganito rin ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Amen? Kailangan natin kumilos ng mabuti. Kaya dapat sa pananampalataya natin, kailangan natin kumilos. Kailangan tayong gumawa. Amen? Nanawagan yung church na magkakaroon ng expand. Mag-expand tayo. So nagbigay ka, tumulong ka. Eh isa lang nga yung gumagawa, paano matatapos? Di ba po? Aray. Sorry, Pastor Mario, hindi ako pumupunta. Yan, kaya sa bawat isa po sa atin, magtulungan po tayo sa loob ng iglesia. Amen? Kapag free time ka na, pwede naman tayo mag-message kay Pastor Mare. Pastor, may tao pa po ba sa church? May gumagawa pa po ba? Habol ako, baka may pwede pa akong gawin. Amen? Kapag late ka na, tapos na, baka hindi pa nakakapagwalis sa church. Yun yung kaya mo na lang itulong, punta ka pa rin. O kaya, hindi pa ayun, sabi ni Mami Lot, hindi pa sila nakakapagmerienda, nagugutom na sila, dala tayong pagkain. Ayun, si Mami Lot po, magdadala si Mami Lot. Bagoong. Di ba po? Gusto natin, maganda yung simbahan natin, pero hindi tayo kumikilos. Amen. Salamat po sa mga pastor natin, sa vision nila na kinikilusan po nila. Salamat sa patuloy nilang pagkilos, paggawa sa loob ng iglesia. Kaya palagi nating ipanalangin yung mga pastor po natin. Pati yung mga pastor's wife, yung mga pamilya po nila na ingatan ng Panginoon. Kasi bago tayo atakihin ng kaaway, sila muna. Diba? Kasi paano mo atakihin yung isang malakas na, yung mga alagad kung protektado naman sila ng malakas na pinuno? Diba? Kaya, sa paglilingkod natin, sama-sama tayong manampalataya sa Panginoon, patuloy tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Gamitin natin na lumuhod. Sabi nga ni Pastor Jojo, di ba, huwag mong dibdibin. May tuhod ka pa para tayo manalangin sa Panginoon. Amen. Lumuhod po tayo sa Panginoon na ilapit natin sa ating Diyos na buhay yung mga pangangailangan natin. Baon na baon ka na sa problema, pero nandun ka lang sa bahay nyo, nakakulong. Wala kang ginagawa. Lunod na lunod ka na sa pagsubok. Sobrang sarap mo na ng swimming sa problema mo. Pero ini-enjoy mo lang. 'Di ba? Tapos gusto mo siyang makalaya sa stress, sa depression, sa anxiety. Wala kang ginagawa. Sabi ng Panginoon, kailangan tayong gumawa. 'Di ba? Kailangan kinikitaan ito ng mabuting gawa. Kaya para magkaroon ng kasagutan sa lahat ng mga pananampalataya na pinangahawakan mo, kailangan kang kumilos.
Yun, kalabitin mo yung katabi mo. Galaw, galaw. Kilos, kilos. Di ba po? Kasi mahirap pag na-stroke ka. Hindi ka kumikilos. Wala na, baldado ka na. Nakaganong ka lang, iwi ka na lang. Di ba? Kaya sa gabing ito po, sa bawat isa po sa atin, nangungusap po ako na sama-sama po tayo sa pananampalataya natin na kumilos po tayo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, sama ka ha. Bukas may jubilee, sabi mo, sama ka. Walang nagsalita. Amen? Praise the Lord. Kanino ka bang anak? Amen. Hallelujah. Kaya, last po, sa panghuli po, kung meron tayong pananampalataya at ito'y kinilusan natin, last po, we need to trust on it. Amen? Kailangan natin pagtiwalaan ng Panginoon. Hallelujah. Basahin natin sa Matthew chapter 17 verse 20. Yan. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Praise the Lord. Hindi pa kasi ako nakakita nung butil ng mustasa, yung buto. So, parang tuldok lang daw, sabi nung mama ko. Ibig sabihin, kahit gaano kaliit man lang yan, kung pangahawakan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, mangyayari at mangyayari yun. Amen? Gusto mong guminhawa yung buhay mo. Pero, yan, kumilos ka. Pero hindi mo pinanampalatayanan sa Panginoon. Wala kang trust sa ating Diyos. Nagtiwala ka pa rin sa sarili mo. Ganun lang din yung kalaking, kung gaano ka nagtiwala sa sarili mo, maliit lang po yung makukuha mo. Amen? Kasi much better po yung plan ng Panginoon kaysa sa plano po natin. Diba? May plano ka sa sarili mo na mag-ibang bansa, pero hindi pala yun yung plano ng Diyos para sa'yo. Bago po tayo gumawa, kumilos, manalangin po muna tayo sa Panginoon ng karunungan. Amen. Kapag binigay ng Diyos, wag mong kalabanin. Wag kang magkaroon ng doubt sa ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi mahihirapan po tayong kumilos na parang darating at darating yung conviction, yung araw-araw kang parang kinukonsensya ka na may gustong ipagawa sa iyo yung Panginoon pero hindi mo ginagawa. Amen? Salamat nga sa buhay ni Brother Joshua, di ba? Na pinagamit niya yung buhay niya sa Panginoon na sa tawag dito, yung campus ministry, di ba? Nasabi niya nga sa amin yun nung prayer and fasting nung bago yung neto nung kailan yun, Josh? Thursday? Nag-start kayo, di ba? Pero nung dito, nag-share ka, nung month yun? May, di ba? So, na-share niya yun dito sa amin, nung nag-groupings, na-share ni Brother Joshua. So, sabi ko sa kanya, malaking gampanin sa gawain ng Panginoon yung panawagan ng Diyos sa'yo. Kaya sabi ko sa kanila mag-asawa, dapat magtulungan sila. Nagpapayo, wow. Kaya, ayun, patuloy lang tayo manalangin sa Panginoon. Sama natin palagi sa prayer yung mission na ginagawa ni Brother Joshua. Kasi sobrang malaking gawain, malaking gampanin sa Panginoon po yun. Di ba? Na binibigyan ka ng Panginoon ng pangungusap na nais niyang ipagawa sa iyo. Huwag kang mag-doubt. Amen? Kapag ang Diyos ang nagpala sa iyo, malaki pong pagpapala yan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong tumanggi sa gawain, lalo-lalo na pag sa gawain ng Panginoon. Di ba, sa simpleng prayer lang na papagawa sa'yo, opening prayer ka, baka hindi ka na magsimba. Birthday na Lord. Amen. Baka magdahilan ka, opening prayer pa lang. Okay lang, kasi kapag talagang first time mo, kakabahan ka talaga eh. Pero pag sa susunod na ikaw ulit yung inassign, subukan mo. Amen? Kasi sa gawain naman ng Panginoon yun eh. Magtiwala tayo.
Ako nga, nung una nangaral po ako, di ko na siya matandaan kung paano ako nangaral eh. Doon pa yun sa may Roscar, yung unang-unang na-assign ako na mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko talaga alam kung paano siya gagawin. Sa totoo lang. Kasi syempre, ang hirap po magsalita, lalong-lalo na pa sa likod ng pulpitong ito. Tapos marami pang tao. Kahit sabihin mong ilan lang tayo sa gabing ito, marami pa po yan. Amen? Hindi siya nakakakaba, nakaka-pressure kasi hindi naman siya basta lang salita yung ibabahagi mo. Salita siya ng Panginoon. Amen? Kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Amen? Yun lang po yung dapat gawin natin. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay dahil hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen? Sa paglilingkod po natin, anuman mga pagsubok, problema kinakaharap natin, mas malaki higit ang ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na yun. Amen?